March 19, 1977. Isang araw lang ba talaga ang kailangan para mawala ang isang tao sa mundo? Sa araw na ito, si Colleen Stan, isang 20 anyos na dalagang Amerikana, ay sumakay sa isang sasakyang akala niya'y ligtas. Isang simpleng biyahe sana patungo sa kaarawan ng kaibigan. Walang bakas ng panganib, walang senyales ng kapahamakan. Ngunit sa isang iglap, ang kanyang kalayaan ay nawala at sa susunod na 7 taon, siya ay mabubuhay sa ilalim ng kama, sa loob ng isang kabaong bilang bihag ng mag-asawang halimaw. Hindi ito katang-isip, hindi ito eksena sa pelikula. Isa itong tunay na kwento ng pagkabihag, pananahimik at matinding psikolohikal na pagdurusa. Sa likod ng mga saradong pinto at tahimik na paligid, naganap ang isa sa pinakakilabot na kaso ng pang-aalipin sa modernong kasaysayan ng Amerika. Handa ka na bang tuklasin ang bangungot na ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Noong May 19, 1977, si Colleen Stan, isang inosenteng 20 taong gulang na taga-Oregon, ay nagpaalam sa magulang niya na pupunta sa Northern California para bisitahin ang kaibigan niya. Magbi-birthday kasi ito at dahil hindi naman ito pasaway na anak, ay pinayagan ng magulang niya. Simple lang naman ang plano niya, pumunta sa highway at maghanap ng taong pwedeng masakyan niya na papuntang Northern California din. Panahon iyon na karaniwan at tila ligtas pa ang hitchhiking sa Amerika. Ang mga tao may tiwala pa sa isa't isa, walang masyadong takot, kaya bitbit lamang ang backpack at tiwala, tumayo siya sa gilid ng highway at kumaway sa mga sasakyan, umaasang may mabait na kaluluwang sasaklolo sa kanyang paglalakbay. Hindi niya alam ang mismong pagtayo niyang iyon sa kalsada ang magtatakda ng simula ng kanyang pinakamalupit na bangungot. Isang asul na van ang huminto sa kanyang harapan. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Mula sa loob, sumilip ang isang mag-asawa, si Cameron Hooker, isang tahimik ngunit matangkad na lalaki na may malamig na mga mata, at ang kanyang asawa, si Janice Hooker, na may bitbit na isang maliit na sanggol sa kanyang mga bisig. Sino ba naman ang magdududa? Isang pamilya may bitbit pang musmos. Isang larawan ng kabaitan at kaligtasan. Ngumiti si Cameron, iniimbitahan siyang sumakay. Tumango si Janice at ngumiti ng bahagya, tila nagpapakita ng tiwala. At si Colleen, bagamat may munting kaba sa dibdib, ay napangiti rin. Pilit na binura ang kaunting takot na nararamdaman. Sino bang mag-aakala na isang pamilya ang magdadala ng panganib? Sumakay siya sa van. Sa mga unang minuto, normal ang lahat. May konting kwentuhan pa. May mga tanong si Cameron tungkol sa kanyang biyahe. Si Janice naman, tahimik ngunit palaging nakangiti. Pero habang lumilipas ang oras, napansin ni Colleen ang kakaibang bagay, ang katahimikan. Parang may biglang bumigat sa loob ng van. Ang mga mata ni Cameron na kanina'y tila mabait, ngayon ay malamlam at malamig. Hindi na sila dumaan sa mga main road, papalalim ng papalalim sa kakahuyan at liblib na daan. Sinubukan ni Colleen na magtanong, pero si Cameron ay hindi sumagot. Si Janice nakatitig lamang sa bintana, parang ayaw lumingon. Ang kaba ni Colleen ay bumuo ng matinding kirot sa kanyang tiyan. Parang kinukurot ang kanyang dibdib ng malamig na kamay ng takot. Biglang huminto ang van. Sumiklab ang takot sa buong katawan ni Colleen. Bumukas ang pinto, mabilis, marahas. Si Cameron walang salita, sumunggab sa kanya. Isang kutsilyo ang itinutok sa kanyang tagiliran. Bago pa siya makasigaw, isang itim na piring ang pumalibot sa kanyang mga mata. Madilim, malamig, nanginginig. Hila-hila siya palabas ng sasakyan, parang isang basahan. Walang makakatulong, walang makakarinig ng kanyang paghingi ng saklolo. At doon sa likod ng van, isinuot sa kanya ang isang mabigat na kahon. Hindi ito ordinaryong kahon. Ito'y gawa sa solidong kahoy, may bakal sa loob, may mekanismong pinapasikip ang paghinga. Isinuot ito sa kanyang ulo. Pakiramdam ni Colleen ay biglang naglaho ang mundo niya. Para bang nasa ibang planeta o dimensyon na siya. Walang liwanag, walang tunog, walang pag-asa.
Naririnig niya lang ang sariling paghinga, mababaw, mabilis, halinhinan ng pagsinghot at hikbi. Sa loob ng headbox, ang init ay nagsimulang sumiklab, parang apoy sa loob ng kanyang bungo, parang unti-unting niluluto ang kanyang isip. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang humiyaw, pero ang takot ay pumigil sa kanyang lalamunan, hinigop ang lahat ng lakas niya. Hindi pa tapos ang kanyang kalbaryo. Pagkarating sa isang liblib na bahay sa Red Bluff, California, ang kanyang bagong kulungan, hila-hila siya pababa ng van. Hila-hila siya pababa sa isang basement, madilim, mabaho, malamig. Simula pa lang, nakidnapin siya ni Cameron, isang madilim na mundo na ang sumalubong kay Colleen. Hindi siya makakaligtas, wala nang kakayahang magtago, magtakbuhan o magpaliwanag. Lahat ng kanyang pagkatao, maging ang kanyang katawan at isipan ay naging laruan nito. Hindi lang siya pinahirapan ng pisikal na sakit, ginahasa siya ni Cameron ng paulit-ulit, walang awa. Pinilit siyang maniwala na siya ay isang bahagi ng isang lihim at malupit na organisasyon na tinatawag na The Company. Pinupuno nito ang isip niya ng takot na baka anong mangyari sa magulang niya kung sakaling lumaban siya dito o magtangkang tumakas. Subalit may mahirap pa palang nakalaan para sa kanya. Pagkatapos ng ilang linggo, ipinakilala sa kanya ang isang bagong kakilakilabot na bagay, ang coffin box. Isang makitid na kahon, kasing laki lang ng katawan niya, kung saan hindi siya makagalaw. Sa tuwing may isang bagay itong hindi magustuhan, ay ipapasok siya dito. Nasa ilalim siya ng walang awang kontrol at bawat galaw niya ay may katumbas na parusa. Hindi ito nakukontento sa ginagawa o sinasagot ni Colleen ay ipapasok siya sa kabaong na lalong bumalot ng takot sa dalaga. Ang mga sugat hindi lang nakikita kundi nadarama sa bawat himaymay ng kanyang katawan at kaluluwa. Isang bagay ang nagiging trigger ng galit ni Cameron. Nakikita niya na hindi nababasag si Colleen sa kabila ng lahat ng ginagawa niya dito. Kahit pagod, nasasaktan at puno ng takot, nararamdaman niya na may buhay na pag-asa pa ito. Naisipan nitong subukan kung ano ang magiging reaksyon ng dalaga kung mabibigyan niya ito ng isang kaunting kaligayahan. Pinayagan niya itong makatawag sa kanyang ina. Bakit nga ba ito nangyari? Si Cameron, sa kabila ng lahat ng kasamaan na kanyang ginawa, ay pinili itong ibigay sa isang tila kalkuladong dahilan. Nais niyang kontrolin ang isipan ni Colleen. Pinilit niyang ipakita na siya ay hindi makakatakas at na ang bawat hakbang niya ay may kapalit na parusa. Ang tawag na iyon, kahit simpleng bagay lang, ay may layunin, gawing isang patibong sa isipan ni Colleen na naniniwala siya'y patuloy na minamanmanan. Ngunit sa isang tawag na puno ng takot at pangungulila, nagbigay ito ng bagong sigla kay Colleen. Ang boses ng kanyang ina, kahit maluha-luha at nanginginig, ay nagbigay liwanag sa kanyang madilim na mundong iyon. Isang hudyat na sa kabila ng lahat ng sakit at pagdurusa, may pag-asa pang naroroon. Ang hindi inaasahan ni Cameron, may mangyayaring malaking pagbabago. Sa itaas ng basement, habang tila normal ang buhay ng mag-asawang hooker, may isa ng pusong naglalaban. Ang asawa niya, si Janice, ay hindi talaga isang pusong bato. Sa tagal ng pang-aabuso ng asawa niya, nilamon na ito ng tuluyan ng kanyang konsensya. Bawat iyak na naririnig niya mula kay Colleen, bawat katok ng headbox sa kahon ng kabaong, bawat ungol ng paghihirap, kumakaskas sa kanyang kaluluwa. Hindi niya na kaya. Hindi niya na kayang sikmurain ang halimaw na pinakasalan niya. Isang gabing tahimik habang si Cameron ay mahimbing na natutulog, lumapit si Janice sa basement. Nanginginig ang kanyang mga kamay, nagsusumigaw ang kanyang puso, takot na takot siya pero mas matindi ang kanyang galit sa sarili. Dahan-dahan niyang binuksan ang kandado ng kadena, dahan-dahan niyang iniangat ang mabigat na takip ng coffin box. At sa unang pagkakataon, matapos ang 7 taon, nakalanghap ng hangin si Colleen Stan. Hindi sila nag-usap. Sa umpisa ay nagtaka si Colleen pero nabasa niya sa mata ni Janice na hindi na ito ang walang pusong babae na nagpapakabingi sa lahat ng nangyayari sa ilalim ng bahay nila.
Agad siyang hinila nito palabas ng bahay at dali-daling pinasakay sa lumang kotse nito. Nagpaharurot ng takbo ang babae papunta sa presinto ng pulis. Si Colleen naman ay hindi makapaniwala na nasa labas na siya ng bahay ng demonyong lalaki na nagkidnap sa kanya. Wala itong maayos na sagot sa mga tanong ng investigador na nasa harapan nila, kaya si Janice na ang nagkwento ng lahat-lahat. Isinalaysay niya ang bawat detalye, ang pagdukot, ang pagpapahirap, ang kasinungalingan ng The Company, ang 7 taon ng pangaalipin. Wala nang kawala si Cameron Hooker. Agad siyang dinakip ng mga autoridad. Sa korte, walang awa ang hatol. 104 taon sa kulungan, walang posibilidad ng parole. At si Colleen Stan? Nakabalik ito sa kanyang pamilyang 7 taon na naghihintay sa kanya. Sa kabila ng tagal ng kanilang pangungulila, hindi ito nawalan ng pag-asa na isang araw ay uuwi ang anak nila. Kahit gaano kadilim, kahit gaano kasikip ang kulungan, may pag-asa, may kalayaan, may hustisya.